Mga kadepensa, noong nakaraan ay pinag-usapan natin ang mainit na balita tungkol sa posibleng transfer ng Type 88 anti-ship missile mula sa Japan patungo sa ating bansa. Talagang naging viral ito dahil ito ang unang pagkakataon na maglalabas ang Japan ng ganitong klaseng lethal weapon para sa atin. Pero alam nyo ba na hindi lang ang ating mga baybayin ang gustong tulungang protektahan ng Tokyo? Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay ang posibilidad na mag-transfer din ng Japan ng kanilang mga Mobile Surface-to-Air Missile o SAM systems. Kung ang Type 88 ay para sa mga barkong umaaligid, ang mga SAM naman ang baalang, sumupalpal, sa anumang banta na manggagaling sa langit, mga fighter jets, cruise missiles, o kahit mga drones na papasok sa ating airspace. Bakit ito biglang naging prioridad? At bakit tila lumalayo na tayo sa ating nakasanayang partner na Israel? Alamin natin ang katotohanan sa likod nito. Ang problema sa Israel, bakit tayo naghahanap ng iba? Dapat nating aminin, ang Israel ay naging isa sa pinakamalakas na supplier ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa nakalipas na dekada. Sa katunayan, meron na tayong tinatawag na Spider Ground-Based Air Defense System, GBADS, na gawang Israel. Ito ay isang modernong system na ginagamit na ng Philippine Air Force para bantayan ang ating mga base. Pero narito ang plot twist. Maraming reports ang lumalabas na nagkakaroon ng matinding delay sa mga acquisition projects natin mula sa Israel. Hindi ito dahil ayaw nila tayong bentahan, kundi dahil sa tindi ng gulo sa Middle East. Dahil ang Israel mismo ay nasa gitna ng gyera, natural lang na unahin nila ang sarili nilang pangangailangan. Ang mga gamit na dapat ay para sa atin, tila napupunta muna sa kanilang sariling depensa. Dahil dito, ang Department of National Defense, DND, ay nag-uumpisa ng mag-isip ng Plan B, hindi pwedeng nakatali lang tayo sa isang supplier na hindi makasiguro sa delivery dates. Bagamat balak nating dagdagan ang ating air defense layers, malaki ang posibilidad na ang mga susunod nating bibilhin ay hindi na manggagaling sa Israel. Dito na pumapasok sa eksena ang Japan. Ang pagpasok ng Japan sa air defense layer. Nitong nakaraang buwan, binago ng Japan ang kanilang batas para payagan ang pag-export ng mga armas na pwedeng pumatay o lethal weapons. Dahil sa strategic partnership ng Manila at Tokyo, tayo ang naging priority nila. Kung tutuusin, mas madaling kumuha sa Japan ngayon dahil maliban sa kalidad ng kanilang teknolohiya, interes din nila na maging matibay ang depensa ng Pilipinas laban sa mga banta sa rehiyon. Narito ang mga posibleng Japanese surface-to-air missiles na pwedeng mapunta sa ating bansa. Una, Type 93, Closed Arrow. Huwag niyong mamaliitin ang Type 93. Tinatawag itong closed arrow dahil ito ay isang vehicle-mounted version ng kanilang MANPADS, Man-Portable Air Defense System. Nakalagay ito sa likod ng isang high-mobility vehicle na parang Humvee. Ang misyon nito, protektahan ang mga tropa sa lupa laban sa mga helicopters at low-flying attack aircraft. Napaka-simpleng gamitin pero napaka-epektibo sa ambush operations. Pangalawa, Type 11 SAM, Short Range. Kung ang Type 93 ay nakatuon laban sa low-flying threats at proteksyon ng mga tropa sa frontline, ang Type 11 naman ay para sa mas organisado at mas malapitang depensa o tinatawag na Short Range Air Defense, SHORAD. Ito ay mas compact, mas mobile, at mas mabilis i-deploy sa mga critical areas tulad ng airbases, command centers, at coastal facilities. Ang kagandahan nito, kayang-kaya itong ilipat gamit ang tactical trucks kaya mahirap itong matukoy ng kalaban. Maaari rin itong mabilis na magpalit ng firing position upang maiwasan ang counterattack. Sa katunayan, nakita ang system na ito na lumahok sa balikatan exercises ngayong 2026, isang senyales na posibleng pinag-aaralan na ng AFP ang kakayahan nito para sa future air defense requirements. Pangatlo, Type 81 SAM. Isa rin sa mga posibleng system na maaaring ikonsidera ng Pilipinas ay ang Type 81 Surface-to-Air Missile System. Ito ay isang subok na Japanese short-range air defense platform na matagal nang ginagamit ng Japan Ground Self-Defense Force. Bagamat mas luma kumpara sa Type 11, kilala naman ito sa pagiging maaasahan at madaling i-maintain. Ang Type 81 ay may kakayahang tumarget ng helicopters, fighter aircraft,
at ilang klase ng incoming missile sa medium hanggang low altitude. Dahil mobile rin ang system na ito, pwede itong gamitin bilang mabilisang depensa para sa mga forward operating bases at strategic islands ng Pilipinas. Posible rin itong maging mas abot-kayang opsyon kung nais ng AFP na mabilis na palawakin ang bilang ng air defense batteries nito. At huli, ang Type 03 SAM, medium range. Ito ang itinuturing na heavyweight sa listahan. Ang Type 03 SAM ay idinisenyo para pabagsakin ang mga target na nasa layong mahigit 50 kilometro. Ito ay napaka-advanced dahil gumagamit ito ng Active Electronically Scanned Array, AESA, radar. Sa madaling salita, kahit gaano pa kabilis o kaliit ang papasok na missile o eroplano, mahihirapan itong magtago sa radar ng CHU-SAM. Sa ilalim ng modernisasyon ng AFP, kailangan natin ng ganitong klaseng medium-range protection para masiguro ang kaligtasan ng ating mga strategic areas. Bakit mas okay ang Japanese technology? Maraming bentahe kung lilipat tayo sa Japan para sa ating susunod na GBADS. Geographic proximity, mas malapit ang Japan. Mas madali ang logistics, mas mabilis ang delivery, at mas madali ang maintenance dahil hindi na kailangang tumawid ng kalahati ng mundo ang mga spare parts. Strategic alignment, pareho ang banta na kinakaharap ng Japan at Pilipinas sa South China Sea at East China Sea. Ang kanilang mga armas ay idinisenyo para sa ganitong klaseng kapaligiran at banta. Technology transfer, bukas ang Japan sa pakikipagtulungan at pagtuturo sa ating mga sundalo kung paano ang tamang operasyon at pagkukumpuni ng mga kagamitang ito. Isipin niyo ito, mga kadepensa, sa ating mga dalampasigan, nakabantay ang Type 88 anti-ship missiles. Sa ating airspace, may mga Type 03 CHU-SAM na nag-aabang sa malayo, habang ang Type 11 at Type 93 naman ang nagbabantay sa mga kritikal na base at tropa. Ito ang tinatawag na Integrated Air and Missile Defense. Kapag nabuo natin ang ganitong sistema, hindi na tayo magiging sitting duck o madaling target. Hindi na basta-basta makakapagpalipad ng mga surveillance drones o fighter jets ang sino mang gustong manakat sa atin dahil alam nilang may pangilag at pambawi na tayo. Dagdag pa rito, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit seryosong pinag-aaralan ng Pilipinas ang Japanese air defense systems. Sa mga nakaraang taon, lumalaki ang bilang ng mga insidente ng pagpasok ng foreign military aircraft at surveillance drones malapit sa ating teritoryo. Bagamat madalas ay mino-monitor lamang ito ng Philippine Air Force, malinaw na kailangan na natin ng mas modernong deterrent capability para ipakita na kaya nating bantayan at protektahan ang ating himpapawid anumang oras. Sa modern warfare ngayon, hindi na sapat ang pagkakaroon lamang ng fighter jets. Kailangan din ng layered air defense network na kayang tumugon mula short-range hanggang medium-range threats. Dito nagiging mahalaga ang kombinasyon ng Type 93, Type 11, at Type 03 CHU-SAM. Ang tatlong ito ay pwedeng magtulungan bilang magkakaugnay na depensa laban sa sabay-sabay na pag-atake mula sa drones, helicopters, cruise missiles, at maging advanced fighter aircraft. May posibilidad din na sa hinaharap ay magkaroon ng joint training exercises ang AFP at Japan Self-Defense Forces na nakatuon mismo sa Integrated Air Defense Operations. Kapag nangyari ito, malaking tulong ito sa capability building ng ating mga sundalo dahil matututo sila direkta mula sa isa sa pinaka-advanced na militar sa Asia. Ang posibleng paglipat natin mula sa Israel patungo sa Japan para sa ating mga missile systems ay isang matalinong hakbang sa gitna ng nagbabagong geopolitical situation. Habang pinapahalagahan natin ang ating mga naunang kontrata sa Spider GBADS, kailangang maging praktikal ang Pilipinas. Hindi pwedeng nakatenga ang ating seguridad dahil lang sa delay ng ibang bansa. Ang Japan ay handa, ang kanilang teknolohiya ay subok na, at ang kanilang interes ay tugma sa ating interes. Ito na ba ang simula ng bagong Golden Age ng defense cooperation sa pagitan ng Manila at Tokyo? Mukhang papunta na tayo sa direksyong yan. Kayo, mga kadepensa, ano ang inyong pananaw? Mas pabor ba kayo na kumuha tayo ng SAM system sa Japan kaysa hintayin ang mga orders natin mula sa Israel? Alin sa tatlong Japanese SAM systems ang sa tingin nyo ay pinakakailangan natin ngayon? E-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga updates tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas.
Huwag kalimutang e-share ang videong ito para malaman ng lahat na ang Pilipinas ay hindi tumitigil sa pagpapalakas ng ating depensa. Hanggang sa susunod na balita, ito ang inyong boses para sa soberanya at seguridad. Mabuhay ang Pilipinas!